Bigyan ko kayo ng update sa nangyayari ngayon na INC Peace Rally sa Luneta Grandstand. Sobrang dami ang nag-attend. Alamin natin na ilan ng estimate. Millions na ni. Ito, mayroong vlog ni Jojo de Guzman. Gandang pagka-presenta. Pakita ko sa inyo Punong-puno. Sabi ni Jojo de Guzman, daig pa sa People Power Revolution noong 1986 sa dami ng tao. Nanyo maaga pa lang to. Yan o. Alas 8, alas 9 pa lang ng umaga ngayong araw na ito. January 13, historical po ito. Parang pinalo pa nga ito ng EDSA sa People Power eh. Kasi tignan ninyo, buong Quirino Grandstand punong-puno, umaga pa lang po ito. Takot ang gobyernong Marcos dito sa iglesia. Biruin ninyo sa Maynila pa lang ito. Ito, nationwide po ito. Sobrang aga ng umaga, ganito kadami. Hindi mahulugan ng karayom sa dami. O tignan ninyo, halos pinuno. As in, nakakamangha ang ginawa ng INC dito dahil nakita natin yung pagkakaisa na isinagawa nila. At lalong-lalo na po, ito po ay suportado pa ng isang pare na Katoliko. Tignan ninyo kung gaano bumili pang isang pare dito. Nung narinig ko na magkakaroon ng rally ang INC from the mouth of the mayor, nung nag-meeting kami doon sa kanyang office, wow, magrarally ang INC at sila yung namamahala, spearheaded by the INC brothers and sisters. Kaya sabi ko, napakaganda niyan. Sabi ko, that is a rally for peace. Pwedeng sumali. Parang ganun. Sabi ko agad sa kanya, pwede sumali. Sabi niya, sasali ko. Para sa akin, ina-announce ko na dito sa simbahan na bilang parish administrator ng cathedral, you can join by your own decision. Wow. Basta mature yung decision ninyo. Kung tatanungin kayo, sino yung nag-utos, sabi niyo, wala. Yung sarili namin na conviction na mag-join sa peace rally dahil ito po ay napakagandang rally. Napapanahon po. After this rally, yung peace rally na sinimulan ng INC, siguro tayo din, sabi ko sa mga kasama ko, tayo din, magra-rally tayo in connection sa peace rally ng INC, in support of them. Tapos, panawagan din para sa national government, lalong-lalo na sa mga local officials namin na nasa Congress. Kasi ang gulo. Gulo. Ano lang, focus lang sila sa trabaho nila, legislative gagawa sila ng batas para sa kabubuti ng bansa. Lalong-lalo na sa mga magsasaka. Personally po, ako, optimistic ako na talagang maganda po yung darat na ng rally na ito. Dahil you have numbers, you have numbers. Marami kayo sa INC at alam namin yung pamumunuan na kung anong sasabihin noong nasa simbahan, yung namumuno, ay susundin ng mga nasa ibaba. Kaya kung nanawagan kayo for peace, sigurado yun. Kung anumang outcome, magandang outcome sa inyo, kasali na kami doon. Wow. Papunta ko doon. Sa ngayon po, saludo ako doon. Napakaganda talaga ng sino yung nakaisip sa inyo, sino yung nagpo-post, siguro ang top leadership siguro ng Iglesia ni Cristo. Ay po, nag-appreciate talaga namin. Hindi lang ako kundi marami po kami na wow, nakawaw kami dahil ngayon lang ang mga feeling nyo. Opo, ang mga Katoliko, ganun agad, kami agad, react agad. Pero ngayon, sa inyo, will plan, sabi nga nung PD, ng Provincial Director ng Police, wag na, will plan po yung rally nila. Oo nga naman. Kasi tagal na, di ba? Tagal yung pinaplana. So hopeful ako, okay ako. Ako okay kami. Ilan kami, okay kami. Yun. So, grabe no. Kaparian. Kaparian yan Roman Catholic priest. Sumusuporta sa Iglesia ni Cristo rally. And ako, may kilala din ako.
mga pastors, bishops ng evangelicals. Ganon din. Susuportahan din nila yung rally ng Iglesia ni Cristo. Mag-a-attend. Nakausap ko 3 days ago yung isang mataas na pastor ng evangelical church dito sa Mindanao. Yun, plus yung KOJC. So, talagang it's a political statement na sana pakinggan yung mensahe. Ano yung mensahe? Peace. Huwag pabayaan na magkawatak-watak ang ating bansa nang dahil lang sa impeachment. Nagsalita na ang Pangulo na huwag ituloy ang impeachment dahil hindi makakatulong ni isa mang pamilyang Pilipino. Which is very, very true. So, the ball is now in the hands of the congressman. I-endorse ba nila? Meron bang 103 congressmen na pipirma sa resolution? Nasa kanila yun. Decision nila yun. Karapatan nila yun. Constitutional duty nila na aksyonan yung impeachment complaint. So, ano na ngayon? 3 complaint. Nandun pa rin sa office of the House Secretary General. At posible may transmit. Kasi kung hindi nila i-transmit sa office of the speaker, latado naman na magrereklamo yung mga nag-complain, nag-endorse. So, sa tingin ko, itra-transmit ito sa office of the speaker para matalakay sa Committee on Rules ba yan, Committee on Justice, gugulong na yung proseso, kaya lang, bitin na sa oras. Yan ang paglilinaw ni House Secretary General Reginald Velasco na 15 session days na lang ang remaining ng Congress. Nag-open sila ngayon, mag-break sa next month, Pebrero. After that, babalik na sila sa June. Then June, wala na, tapos na. 15 days na lang yun, session days. Kulang daw. Kulang yung 15 session days para mabuo yung proseso, matalakay yung impeachment complaint, then granting na may 103 congressmen na mag-endorse, then aakyat sa Senate. Alanganin yung oras. So, the only way is for direct resolution na hindi nadadaan sa Committee on Justice. Kagaya yung nangyari sa impeachment complaint noon laban kay dating Pangulong Joseph Estrada, hindi na dumaan sa Committee on Justice. Nakabuo kaagad ng 1/3 signature, pinirmahan. Akyat diretso ang impeachment complaint sa Senado. Kaya natuloy yung impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada. So, ito ngayon, kay BP Sara, nananawagan ang mga Makabayan Black, yung mga nag-endorse. 6 pa lang daw sila na nagpirma. Nananawagan itong 6 na kongresista sa pangunguna ni Congresswoman Castro na gawin ng mga mambabatas yung tungkulin nila. Kaya mag-rally din sila after itong rally ng iglesia, sila naman ang nag-rally. 4 na dates yung rallies nila na ang target nila by February 7 dapat aakyat na ma-endorso na ang impeachment complaint sa Senado. Yun ang target nila. But the question is, sino ang mga kongresista na may paninindigan
na iakyat ang impeachment complaint na nanawagan na ang Pangulo na huwag ituloy. Sinuportahan ng Iglesia milyon-milyon. Sa ngayon, sa estimate baka sobra 2 million, mag 3 million na ang yung ipinakita ni Jojo de Guzman. Mga more than 2 million na yun. That's a political statement. So, tingnan natin. Ang aking analysis is sana hindi na matuloy para tapos na ang usapan. Kaya lang, sa susunod na Congress, 20th Congress, yan, itutuloy na naman nila ang impeachment laban kay VP Sara.